Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan tumalon sila Qin Yan sa Exquisite Jade Supreme Lake upang takasan si Supreme Ludaw at ngayon ay kasalukuyan nilang binabaybay ang pinakailalim na parte ng lawa at mula sa kanilang kinaroroonan ay natatanaw nila ang nagliliwanag na palasyo. Habang papalapit si Qin Yan sa lokasyon ng palasyo ay nararamdaman niya na mas lalong tumitindi ang nagiging reaksyon ng kanyang ownerless heaven pattern kaya naman sa isip-isip niya ngayon ay malaki ang posibilidad na narito ang bagay na nagpapatrigger sa kanyang ownerless heaven pattern. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring nakarating sila Qin Yan sa pintuan ng palasyo at dito ay mas nakahinga na ng maluwag si 8th Brilliance Demon Emperor gayong sa isip-isip niya ay natakasan na nila si Supreme Ludaw. Bahagyang kinatok ni Qin Yan ang pintuan upang alamin kung may nilalang ba na nagtatago sa loob ngunit wala siyang maramdaman na presensya dito kaya naman tuluyan na nilang binuksan ang pintuan. At sa kanilang pagpasok sa loob ay nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa sobrang pagkamangha gayong agad na bumungad ang napakaraming pambihirang halaman na matagal nang hindi nakikita sa buong Nine Heavens Realm. Batid ni Qin Yan na hindi dapat malaman ni 8th Brilliance Demon Emperor ang patungkol sa kung ano talaga ang pakay niya dito sa loob ng palasyo kaya naman naglabas siya ng isang badge na nakasulat ang mga halaman na kakailanganin niya sa muling pagbuo sa kaluluwa ni Princess Miao Miao at Jiang Bilon. Ibinigay ni Qin Yan sa hangal ang badge at inutusan itong mag-ikot-ikot muna sa paligid ng lugar at tingnan kung mayroon bang mga halaman dito na nakasulat sa badge na kanyang ibinigay. Nang matanggap ni 8th Brilliance Demon Emperor ang badge ay nagdalawang isip pa siya kung susundin niya ang inutos sa kanya ni Qin Yan subalit napagtanto niya na isa itong pagkakataon para mauna sa mga kayamanan na maaari niyang matagpuan sa loob ng palasyo. Matapos umalis ni 8th Brilliance Demon Emperor ay napadpad naman si Qin Yan sa isang sagradong silid gayong dito niya nararamdaman ang bagay na tumatawag sa kanyang ownerless heaven pattern. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon ang ating bida at agad na siyang pumasok sa loob ng silid at dito ay tuluyan na niyang nakita ang bagay na tumawag sa kanyang ownerless heaven pattern at ito ay isang misteryosong apoy. Bahagyang napahinto at napaisip si Qin Yan nang makita niya ang misteryosong apoy at tinatanong niya sa kanyang isipan kung bakit tinatawag ang kanyang ownerless heaven pattern ng isang uri ng fire essence. Gayunpaman upang mas lalo pa niyang maimbestigahan at malaman ang mga dahilan ay minabuti na lamang niyang papasukin ito sa kanyang Divine Sea of Consciousness kaya naman dahan-dahan na niya itong inabsorb. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali ay tuluyan na rin itong nakapasok sa kanyang Divine Sea of Consciousness kung saan may misteryosong boses ang nagpakilala sa misteryosong apoy at sinabi na ito daw ay ang binhi ng Tao Melting Immortal Flame. Ipinaliwanag ng misteryosong boses na kung si Qin Yan daw ang napili ng kapalaran ay maaari niya daw na sanayin ang Primary Spiritual Seal at erefine ito. Subalit kung gagamitin niya daw ang kapangyarihang ito bago niya maabot ang antas ng level ng isang Nine Heavens Supreme ay kailangan daw siguraduhin ng ating bida na hindi ito malalaman ng tribo ng mga immortal spirit sapagkat kung mangyari daw iyon ay malalagay ang kanyang buhay sa matinding panganib. At pagkatapos magpaliwanag ng misteryosong boses ay direkta nang pumasok ang Tao Melting Immortal Flame sa katawan ni Qin Yan kaya naman wala na siyang nagawa pa para pigilan ito dahil na rin sa labis na pagkagulat. Ilan sandali pa matapos ang maikiling pagpapaliwanag ng misteryosong boses ay tuluyan na rin itong nawala at mabilis na bumalik si Qin Yan sa kanyang kamalayan. Napaupo at nagkaroon ng malalim na pag-iisip ang ating bida sa nangyayari ngayon na ang misteryosong apoy daw ay tinawag ang kanyang ownerless heaven pattern na nakuha naman niya sa banal na Diyos ng digmaan. At si Beast High Drawing naman daw na pinaghihinalaan nila na kabilang din sa 10 pinakamalalakas na falling immortals ay interesado naman sa kanyang ownerless heaven pattern ay ang ibig sabihin lamang daw nito ay baka may mga koneksyon sila sa kanyang dating buhay. Habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng silid na kanyang kinaroroonan at pabalibag na nilabas nito ang hangal na si 8th Brilliance Demon Emperor. Nanginginig at nauutalutol na nagsalita si 8th Brilliance Demon Emperor habang takot niyang sinabi na wala daw siyang kinalaman dito. At makalipas ang ilang sandali ay muli nang pinakita sa eksena sila Supreme Ludaw na matagumpay nang natagpuan ang hangal na si 8th Brilliance Demon Emperor na nagnanakaw ng mga importanteng halaman sa kanyang palasyo. Bukod pa dyan ay kasama din niya ang dalawang patay gutom na hangal na si Bliss Immortal Emperor at Spirit Ground Immortal Emperor na kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan.
Nang makita ni 8th Brilliance Demon Emperor ang dalawang Mongoloid na wala na sa kanilang katinuan ay mas lalong nadagdagan ng takot na kanyang nararamdaman at ang higit sa lahat ay ginawa ito ni Supreme Rudao na tagabantay ng kanyang palasyo kaya naman nabahala siya na baka matulad siya sa mga ito. Maya-maya pa ay dahan-dahang naglakad si Supreme Rudao papalapit sa lokasyon ng ating bida habang kalmado niyang sinasabi na si Qin Yan daw pala ang napili ng kapalaran na binabanggit sa kanya ng kanyang senior. Ang kanina lang natakot at nanginginig sa isang tabi na si 8th Brilliance Demon Emperor ay bigla na lang napatayo dahil sa sobrang pagkabigla at ngayon ay tila ba gusto na lang niyang makasagap ng chismis. Sa kabilang banda naman ay mabilis na nagtanong ang ating bida kay Supreme Rudao kung may alam ba daw siya patungkol sa mga nangyayari sa kanya ngayon at bukod pa dyan ay seryoso niya din itong tinanong kung pwede ba niyang malaman kung sino ang nasa likod ng pag-iwan ng Dao Melting Immortal Flame para kanya itong makuha. Gayunpaman ay hindi naman direktang sinagot ni Supreme Rudao ang mga katanungan ng ating bida bagkus ay mabilis siyang sumulpot sa harapan nito sabay hinawakan niya ang muka ni Qin Yan habang team itong pinagmamasdan. Nagsimulang magsalita si Supreme Rudao habang patuloy pa rin niyang hawak-hawak ang muka ng ating bida at seryosong sinabi na ang totoong pangalan niya daw ay Zhu Mengyao at tawagin na lamang daw siya ni Qin Yan na Mengyao simula ngayon gayong ayaw niya na may tumatawag sa kanya na senior. Dahil sa ginawa ni Supreme Rudao na bigla ang paghawak sa muka ni Qin Yan ay nanlamig ang kanyang katawan ngunit kinalaunan ay sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na tatawagin na lamang niya siya bilang Mengyao. Muling nagsalita si Mengyao at seryoso niyang sinabi sa ating bida na simulan na daw nilang pag-usapan ang mga seryosong bagay. Inutusan niya si Qin Yan na ipahiram sa kanya ang ginagamit nitong saber at kapalit naman nito ay sasabihin niya ang impormasyon patungkol sa kanyang senior na nag-iwan ng Dao Melting Immortal Flame. Bukod pa dyan ay ipinangako niya sa ating bida na wala itong dapat na ipag-alala dahil hihiramin niya lang daw talaga ang saber nito at wala siyang masamang gagawin sa kanya. Matapos magsalita ni Mengyao ay nagtataka namang tumugon ang ating bida at tinanong niya ito kung bakit gusto nitong hiramin ang kanyang heaven-shattering saber. Ang tanong ng ating bida ay ginantihan naman ng seryosong tanong ni Mengyao at sinabi na hanggang ngayon ba daw ay hindi pa ba nakikita ni Qin Yan gayong ang ancient taboo daw ay tinaniman siya ng mga nakakainis na karayom at hindi niya daw ito matanggal gamit ang sarili niyang kapangyarihan kaya naman kailangan daw niya ang heaven-shattering saber ni Qin Yan. Sa kabilang banda naman ang kanina lang na nananahimik at nakikinig ng chismis sa isang tabi na si 8th Brilliance Demon Emperor ay bigla na lang nakisali sa usapan kung saan paulit-ulit niyang inuudyukan si Qin Yan na ipahiram na nito ang kanyang saber gayong noong una pa lang daw ay agad na niyang naramdaman na may malalim na ugnayan silang dalawa ni Senior Rudao. Dagdag pa ng hangal habang may pang-uuto nitong sinasabi na ibibigay daw nila ang lahat ng kinakailangan nito lalong-lalo na ang pagpapahiram ng saber. Ang ginawang panghihimasok ng hangal sa kanilang usapan ay sarkastiko namang sinagot ni Mengyao at dahil tinawag siya nitong senior ay inutusan niya si 8th Brilliance Demon Emperor na itikom nito ang kanyang bibig. Dagdag pang pagbabanta ni Mengyao sa hangal na kung makakarinig pa daw siya ng kahit na kaunting ingay mula sa bibig nito habang sila ay nag-uusap ni Qin Yan ay hindi daw siya magdadalawang isip na paslangin siya. Dahil sa mabibigat na pagbabanta ni Mengyao ay halos tumulo ang lahat ng pawi sa buong katawan ni 8th Brilliance Demon Emperor kaya naman hindi na niya tinangkap ang ibukang muli ang kanyang bibig at sinanyasan na lamang niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Nang tuluyan ng tumahimik ang hangal ay bumalik na din ang seryosong usapan nila ng ating bida at kung nag-aalala pa din daw si Qin Yan na baka hindi niya ibalik ang saber nito ay manunumpa daw siya mismo sa kanyang harapan ng Immortal Demon Oath upang mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Mengyao ay agad naman niya itong sinagot at sinabi na hindi na daw kailangan dahil batid naman daw niya na isa itong Nine Heavens Supreme at ang mga salita daw nito ay may bigat at kapangyarihan kaya naman magtitiwala na lamang daw siya dito. Matapos magsalita ni Qin Yan ay tuluyan na din niyang inilabas ang kanyang heaven-shattering saber kung saan bigla na lang itong naglabas ng nag-uumapaw na aura na tila ba kinikilala niya ang makapangyarihan na si Supreme Rudao. Dahan-dahang inabot ni Qin Yan ang kanyang heaven-shattering saber kay Mengyao at habang tinatanggap naman niya ito ay manghang-mangha siya sa tinataglay nitong lakas ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang heaven-shattering saber ng ating bida ay isa sa parte ng katawan ng God of War Battle Spirit.
Nang tuluyan ng mahawakan ni Meng Yao ang heaven-shattering saber ni Qin Yan ay pinagmasdan niya itong mabuti dahil nararamdaman niya ang pamilyar na enerhiya na nagmumula dito kaya naman bahagya siyang naging interesado at nagtataka niyang tanong kung saan daw ito nakuha ng ating bida gayong medyo naiinggit daw siya. Hindi na hinintay pa ni Meng Yao na sagutin ni Qin Yan ang kanyang katanungan bagkus ay tumalikod na siya para asikasuhin ang mga karayom na itinanam sa kanya ng Ancient Taboo Sect. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay ibinigay niya ang impormasyon patungkol sa kanyang senior na nag-iwan ng Dao Melting Immortal Flame para kay Qin Yan at isa din daw ito sa mga 10 pinakamalalakas na sinaunang immortal subalit sinabi din ni Meng Yao na inutusan din daw siya nito na huwag sabihin sa ating bida ang eksakto nitong pagkakakilanlan. Matapos ipaliwanag ni Meng Yao ang tungkol sa kanyang senior ay may pahabol pa siyang sinabi sa ating bida bago siya tuluyang umalis at ito ay magagawa daw ni Qin Yan buuhing muli ang kanyang nawasak na Dao Foundation kapag ginamit daw niya ang Dao Melting Immortal Flame sa pagre-refine sa lahat ng kayamanan na matatagpuan niya sa kanyang palasyo sabay tuluyan na silang umalis kasama ang dalawang Mongoloid. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Meng Yao ay napangiti na lamang siya sa labis na kasiyahan at sa isip-isip niya ngayon ay akala niya noon nakakailanganin pa muna niyang hintayin na mabuhay sila Princess Miao Miao at Jiang Bilon bago niya muling maibalik ang nawasak niyang Dao Foundation. Subalit hindi niya inaasahan na lilito agad ang isang hindi matatawarang pagkakataon na katulad nito. Sa kabilang banda naman ay mas lalong napabilib si 8th Brilliance Demon Emperor sa ating bida at sinasabi niya sa kanyang isipan ngayon na ang bata daw na si Qin Yan ay sobra talagang pinagpala ang kapalaran. Dahil ibinigay na ni Meng Yao kay Qin Yan ang lahat ng immortal blessing at mga importanteng halaman sa loob ng kanyang palasyo ay napagdesisyonan ni 8th Brilliance Demon Emperor na huwag nang makihati pa sa ating bida dahil wala na siyang magagawa dito kaya naman lumabas na siya at napagdesisyonan na i-absorb na lamang ang natural na kapangyarihan ng Exquisite Jade Supreme Lake. Mabilis na lumipas ang 3 araw at makikita natin ang ating bida na abala pa rin sa kanyang ginagawang pagre-refine sa Dao Melting Immortal Flame. Habang abala ang ating bida sa kanyang pagre-refine ay bigla na lang siyang napamulat dahil nagsisimula ng magkaroon ng resulta ang kanyang ginagawang pagre-refine sa Dao Melting Immortal Flame at kagaya nga ng kanyang inaasahan ay tunay ng kamangha-mangha ang isang bagay na iniwan ng isa sa mga 10 sinaunang pinakamalalakas na immortal. Lumipas ang ilang mga oras at tuluyan na ring natapos si Qin Yan sa kanyang pagre-refine kaya naman agad na siyang lumabas upang asikasuhin naman na hanapin ang mga importanteng halaman para ito naman ang kanyang isunod na i-refine. At nang tuluyan na niyang makuha isa-isa ang lahat ng uri ng importanteng halaman na nasa palasyo ni Supreme Rudao ay hindi na nagpatumpik-tampak ang ating bida at agad siyang kumilos kung saan mabilis niyang pinagsama-sama at sinimulang i-refine. Gayunpaman habang ipinagpapatuloy ni Qin Yan ang proseso ay nasurpresa siya sa kakayahan ng Dao Melting Immortal Flame gayong nang simulan niyang ipagsama ito sa kanyang Immortal Force ay agad na naramdaman ng Dao Melting Immortal Flame na wasak na ang kanyang Dao Foundation. Kaya naman ito na mismo ang nagkusang transform ang kanyang Immortal Force upang sukdulan na makuha ng ating bida ang lahat ng pwedeng makatulong para muling mabuo ang kanyang nawasak na Dao Foundation. Nalipat ang eksena kay Supreme Rudao o siyang Meng Yao kung saan nagtungo siya sa kanyang senior at naiinis niyang tinanong ito kung bakit napakatigas ng kanyang ulo. Dagdag pang sinabi ni Meng Yao na sa kanyang palagay daw ay pinanganak si Qin Yan na may natural at romantikong kapalaran at masasabi daw niyang ang pagiging sikat nito sa mga kababaihan ay senyales ng isang pagiging mabuting lalaki. Hindi na nag-atubili pa si Meng Yao sa kanyang gustong ipabatid sa kanyang senior at seryoso niya itong tinanong na kung bakit daw gusto nitong pakasalan niya si Qin Yan. Ang naiinis na tanong ni Meng Yao ay hindi namang tinanggihan ng kanyang senior at ito pala ang misteryosong elder na nakita natin nakaraan lang sa Yunluo Ancient City. Muling tinawag ng misteryosong elder si Supreme Rudao sa kanyang tunay na pangalan at sinabi nito na masyado daw malungkot na mag-isa sa mahabang panahon na pagpapaangat ng cultivation level at ang talento naman daw niya ay sobrang kahanga-hanga. Dagdag pa ng misteryosong elder na nasisigurado niya na magiging mas matagumpay pa daw si Meng Yao pagdating ng hinaharap kaya naman bakit hindi daw nito piliin si Qin Yan na halos kaparehas niya ang talento at naaangkop din sa kanyang pagkatao. Nang marinig ni Meng Yao ang sinabi ng kanyang senior ay walang pagdadalawang isip niya itong tinanggihan at sarkastikong sinabi na hindi daw niya kailangan ng lalaki na makakasama sa kanyang buhay.
Ang naging tugon ni Meng Yao ay hindi naman nag-astohan ng kanyang senior dahil tandaan daw nito na mayroon silang napagkasunduan at kailangan daw ni Meng Yao na tuparin ang pangako nito sa kanya. Mas lalo pang uminit ang tensyon sa pag-uusap nilang dalawa kaya naman muling tinanong ni Supreme Rudaw ang kanyang senior kung sino ba daw talaga si Qin Yan sa dati nitong buhay at bakit kailangan pa daw gawin ng kanyang senior ang lahat ng bagay na ito para tulungan siya. Ang mga katanungan ni Supreme Rudaw ay kalmado nang sinagot ng misteryosong elder subalit kailangan daw muna nitong tandaan ang kanyang pangako at pakasalan nito si Qin Yan. Nagsimula ang misteryosong elder na magpaliwanag kay Supreme Rudaw at kanyang sinabi na si Qin Yan daw ay hindi tunay na kabilang sa 10 pinakamalalakas na sinaunang immortal ngunit hindi pa man nakakatapos sa pagpapaliwanag ang misteryosong elder ay bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang paligid at mabilis nilang naramdaman ang napakalakas na presensya na nagmumula sa hindi kalayuan ng kanilang lokasyon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Meng Yao sa kanyang nararamdaman ngayon gayong ang malakas na enerhiya ay nagmumula sa lokasyon ng kanyang palasyo kung saan naroon si Qin Yan at hindi siya makapaniwala na unti-unti nang nabubuo nito ang kanyang nawasak na Dao Foundation. Bukod pa dyan ay sinasabi niya din sa kanyang isipan na kung siya ang nasa sitwasyon ng ating bida at kahit pataglay-taglay niya ang talento na mayroon siya ngayon ay aabutin pa din daw siya ng 1 buwan bago mabuo ang kanyang Dao Foundation gamit ang Dao Melting Immortal Flame at mga importanteng halaman. Maging ang misteryosong elder ay manghang-mangha sa nangyayari ngayon sa ating bida at hindi niya din lubos akalain na ganito kabilis ni Qin Yan mareresolba ang kanyang problema. Hindi na nagsayang pa ng oras ang misteryosong elder at muli niyang hinarap si Supreme Rudaw sabay seryosong sinabi dito na naituro na daw niya ang paraan at kailangan na lamang niya itong gawin para mabawi niya ang kanyang kalayaan. Dagdag pa ng misteryosong elder na kaunti na lamang ang oras niya para magtagal dito sa mundong ibabaw kaya naman nais na daw niyang makita ang ating bida. Matapos ang pag-uusap nila Supreme Rudaw at ng kanyang senior ay nalipat naman ang tagpo sa palasyo kung nasaan ang ating bida. At sa loob nito ay team-team lamang siyang nagku-cultivate habang patuloy na umaangat ang kanyang napakalakas at nakakapanindig balahibong enerhiya kung saan matagumpay na niya ding natanggal ang seal ng kanyang God of War Battle Spirit. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring dumating sila Supreme Rudaw kung nasaan ang ating bida at habang pinagmamasdan niya ito ay sinasabi niya sa kanyang senior na talaga namang napakahirap na muling buuin ang Dao Foundation at naabsorb na daw nito ang napakaraming immortal blessing resources ngunit bakit hindi pa rin daw natatapos si Qin Yan sa kanyang ginagawa. Muling pinagmasdan ng mabuti ni Supreme Rudaw ang ating bida at dito ay muli siyang nagulat at napasabi sa kanyang sarili na maaaring ang nasa likod ni Qin Yan ay. Hindi na natapos pa ni Supreme Rudaw ang kanyang sasabihin at agad na itong sinagot ng kanyang senior na tama daw ang kanyang iniisip at ito daw ang pang-5th immortal na kabilang sa 10 pinakamalalakas na sinaunang immortal at higit daw sa lahat ay ito ang kanyang big brother. Sa ngayon daw ay hindi pa kayang sabihin ng misteryosong elder ang pangalan ng kanyang big brother kay Supreme Rudaw ngunit tinatawag daw ito sa lower realm na pinagmulan ni Qin Yan bilang Divine God of War Battle Spirit. Nang marinig ni Supreme Rudaw ang paliwanag ng kanyang senior ay hindi na siya masyadong nagtanong pagayong may kaunti naman siyang kaalaman patungkol sa tinatawag nitong Divine God War Battle Spirit. Nalipat ang eksena sa ating bida na patuloy pa rin sa kanyang ginagawang pagko-cultivate upang manumbalik ang kanyang tunay na lakas at ngayon ay tuluyan ng lumabas ang 3 kulay ng kanyang Dao Glow at ito ay asul, ginto at ang huli ay lila. Nang makita ni Supreme Rudaw ang paglabas ng 3-colored Dao Glow ni Qin Yan ay muli na namang nagulantang ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagkakaalam ay ang karaniwang tao daw ay naglalabas lamang ng asul na Dao Glow. Ngunit ayon din sa mga kwento at bali-balita mula sa ancient times na ang Dao Glow daw ng ilang sobrang hinahangaang mga nilalang noong unang panahon ay binubo ng 3 magkakaibang kulay. Muling nagsalita ang kanyang senior at seryoso nitong sinabi na para sa kanya ay makatuwiran lamang na 3 ang kulay ng Dao Glow ni Qin Yan ayon sa pagkakakilanlan nito sa kanyang dating buhay. Tinawag ng misteryosong elder sa kanyang isipan ang ating bida bilang young master at humingi siya dito ng kapatawaran sapagkat hindi daw niya magawa itong tawaging master kagaya na lamang daw ng pagtawag ng kanyang big brother kay Qin Yan bilang Panginoon. Gayunpaman ang hindi niya daw matanggap ay ang bagay na ginawa daw ng ating bida na bagamat nagtataglay na ito ng kahanga-hangang talento ay nagpakahulog pa din daw ito sa mga simpleng babae lamang.
Kaya naman hindi na daw niya pinigilan ang kanyang second brother na si Beast High drawing nang kunin nito ang purple crystal na naglalaman ng dati niyang mga alaala. Bukod pa dyan ay inamin din ng misteryosong elder na siya rin ang nasa likod at gumawa ng pagwasak ng Dao Foundation ni Qin Yan, kaya naman bumagsak daw ang cultivation level nito, gayong kung magiging isang ganap na immortal daw ang ating bida sa loob ng 100 taon ay tiyak na malalagay sa peligro ang kanyang buhay, kaya naman ito na lamang daw ang nakita niyang paraan. Habang inaamin ng misteryosong elder ang kanyang mga kasalanan ay nagkaroon na naman ng matinding pagbabago sa kasalukuyang ginagawang pagku-cultivate ni Qin Yan, gayong ang Dao Glow niya na may 3 kulay lang kanina ay mas lalo pang nadagdagan at umabot na ito sa 7 kulay. Abangan sa susunod nating kwento ang mga kaabang-abang na kabanata kung saan aabot na sa pinakamatinding pagku-cultivate ang gagawin ng ating bida. Bukod pa dyan ay dadalahin ni Qin Yan sila Supreme Rudao at ang kanyang senior sa kakaibang dimensyon dahil lamang sa antas ng level ng ginagawang pagko-cultivate nito, gayong halos malalampasan na niya ang ekspektasyon ng isang 9 Heavens Supreme. Sa susunod din nating kwento ay may hindi inaasahang nilalang ang magpapakita sa eksena dahil ito lang naman ang pinakamalakas sa lahat ng 10 sinaunang immortal at sa pagdating nito ay bigla na lang siyang luluhod sa harapan ng ating bida, sabay tatawagan niya ito bilang master. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na kapana-panabik na kabanata ng ating kwento ay tumutok ka lamang at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.